Life update. First time ko itong gagawin sa Tambike session and I think in general, in all of my social media, hindi ko to din-disclose to everyone. Pero, ayun nga. I recently moved out of my family's house because I want to try independent living. It's not easy, pero I've been wanting to do this for the longest time. Ano yung kinalaman nito sa biking? Well, ang isa sa major consideration na non-negotiable sa paghahanap ko ng place ay bike parking. At ikwento ko dito kung paano ko nahanap yung lugar na para sa akin at para sa mga bisikleta ko. This is Lester Babiera and you are listening to Tambike Session, an Anima podcast. Ang tanda ko na, hindi lang halata. Pero gustong-gusto ko na talaga maghanap ng lugar na solo ko. For the longest time, nakatira ako sa parents ko. Sa totoo lang, sobrang swerte ko sa mga magulang ko dahil pinatira nila ako sa bahay nila kahit na adult na ako at kumikita na ng sariling pera. Actually, nung nagpaalam ako or should I say na nagsabi ako sa tatay ko na bubukod na ako at aalis na ako sa bahay namin, ang una niyang sinabi sa akin ay, bakit ka aalis? Kaya nga tayo bumili ng bahay dito sa Maynila para sama-sama tayo. Alam ko nalungkot lang siya pero wala naman siyang choice dahil nakapagdesisyon na ako as an adult. And it's inevitable. Alam mo, masaya talaga dun sa bahay namin dahil very practical. Tapos ang luwag ng bike parking. I think meron ako dong 7 bisikleta. Well, of course, hindi lahat yun para sa akin or hindi lahat yun sa akin dahil yung iba doon ay up for donations and giveaway. Pero gets, ang laki talaga ng espasyo doon. Bukod pa doon, nandun din yung mga donated helmets, tsaka yung mga donated bike parts. So, I would say na ang laki talaga ng space doon sa bahay namin at wala akong binabayaran monthly aside from may ambag sa house expenses. So finally, nag-decide na ako na maghanap ng lugar kung saan ako titira. Kapag nakapunta ako sa isang possible unit, ang una kong tinatanong ay, meron bang bike parking? Considering na ang i-rent ko na lugar ay hindi naman ganun kalaki, iniisip ko na hanggang 2 lang na bike ang pwede kong madala. Max na siguro yung 3. Plus points para sa akin yung isang lugar na merong dedicated bike parking sa ground floor at kung merong security guard na magbabantay. Ang hirap kasi mag-akyat ng bike sa hagdan lalo na kapag mabigat yung bike mo or may dala ka pang ibang mga gamit. But take note, kung pwede sa ground floor pero feeling mo naman madaling mananakaw yung bike mo, might as well consider putting it inside your unit. Let's admit it na merong mga nakawan stories. I recognize naman na may deeper issues involved kung bakit nagnanakaw yung mga tao. Pero ako na lang yung mag-a-adjust kasi ang sakit mawalan ng bike. Kung ang mahanap mo naman na lugar ay tipong condo o kaya low-rise apartments, ask the owner or agent kung pwede bang mag-park sa corridor. Yung iba kasi pinapayagan. Bakit ba yung iba gustong mag-park dun sa corridor or sa lobby? That's because maliit yung space nila tapos yung bike will occupy a good amount of it. Lalo na kung full-sized bike. Yung iba naman, gustong-gusto talaga na sa loob ng unit para sure na secure ng bike nila. Unless pasukin ng magnanakaw yung mismong unit, syempre doon mananakaw talaga yung bisikleta mo. Pero ako, mas prefer ko to, lalo na if condominium kasi alam kong safe talaga yung bisikleta ko. It will hog space for sure. So be wise. Yung iba naman, they hang sa wall. Medyo tricky to kasi kailangan sturdy yung kabitan ng bike sa pader. Kasi kung hindi, malalaglag. Pwedeng mabasag yung tiles or worse, masira yung bisikleta. Isang issue lang ng paglalagay ng bike sa loob ng unit ay posibleng maging madumi yung sahig mo dahil magpapasok ka ng gulong na ginagamit mo outside. I saw someone na may basahan yung sahig niya para sa 2 gulong ng bisikleta. Para hindi nga naman madumi. Medyo wise yun. Maswerte ka na talaga kapag ang nakuha mong space ay medyo may kalakihan or merong more than enough space para mas madaling i-park yung bisikleta. So, medyo thorough yung process ng paghahanap ko at maswerte ako na nakakuha ko ng lugar na medyo kalakihan. Isa sa mga gusto kong gawin kapag maayos na yung space ko ay mag-host ng friends.
Excited na ako kasi excited na rin yung mga ilan sa mga kaibigan kong sinabihan na magkakaroon ako ng own place ko at karamihan sa mga yon ay mga siklista. So, imagine if nag-invite ako ng friends tapos sobrang daming bisikleta yung pumunta. Naalala ko na isa sa mga una kong tinanong sa mga guards ng condo unit na nilipatan ko ay, saan pwedeng mag-park yung mga bisita ko na nakabike? Importante sa akin 'to dahil paano ako makakapag-invite kung walang safe na bike parking para sa kanila? So, kaunti lang yung space sa loob ng unit ko. Siguro mga isa or dalawang bike lang from friends ang puwede kong mapasok. Kasi andun din yung bisikleta ko, eh. Paano kapag mas madami? Paano yung iba? So, kailangan mong tanungin yung guard or yung building admin kung saan puwedeng mag-park yung mga guests mo. Fortunately, pinayagan ako ng guard na mag-park yung guests ko sa parking lot. Kasi meron daw namang space doon for bikes. Wala nga lang silang bike rack, pero at least merong espasyo para sa mga bisikleta ng mga kaibigan ko. Kailangan lang nilang magdala ng lock. Isa pa sa mga considerations ay, pwede bang ipasok yung bike sa elevator? Imagine mo kung ang lugar mo ay nasa mataas na part ng condo, tapos bawal pala ipasok sa elevator yung bike. Sobrang hirap nun kasi let's say nasa 19th floor ka, mauubos yung energy mo na iakyat yung bike sa fire exit. Yung journey ko of finding a place was quite exciting pero it came with a lot of disappointments too. Yung tipong akala mo gusto mo na tapos hindi pala para sa'yo. Merong isang place na mura pero sobrang liit na parang hindi talaga kasya yung gamit ko, lalo na if dalawa yung bikes na ilalagay ko. Meron ako napuntahan na low-rise apartment na sobrang luwag naman. So, enough siya para sa dalawa or apat na bisikleta. May parking area pa sa ilalim na perfect for friends na bibisita. Pero hindi naman pumasok sa iba kong criteria. Halimbawa, walang bintana, so hindi ko na kinuha. I ended up with a condo. Nakuha ko siya through an agent. May kinontak ako na agent, tinanong niya ako kung ano ba yung hanap ko, and I specifically told her my needs, including bike parking. Nasabi ko at least two bikes kasya dun sa unit or at least two bikes may bike parking ako. At unang-unang property pa lang na sinabi niya sa akin ay sobrang swak na sa hinahanap ko. So sobrang convenient na magkaroon ng agent or magkaroon ng broker sa paghanap ng unit kasi sila na yung tutulong sa'yo. It cuts you time and at the same time, mahahanapan ka nila ng perfect place and options for you. Moving out is not easy. Full-on independent mode na ako, pero nare-recognize ko pa rin na meron akong fallback anytime na I need support. Kasi my family's house is just a few kilometers away. What does this mean? Isa sa mga factors na kailangan kong i-give up ay yung easy access sa private vehicle. Bakit? Dahil hindi ako kumuha ng parking lot for a car. And sabi ko, ito yung lifestyle na gusto kong piliin as of now. Yung pamimisikleta at pagko-commute. Total naman, nasa neighborhood ako na accessible ng pamimisikleta yung mga kailangan ko. Bakit hindi ko i-try, di ba? Susubukan ko. At yung quote-unquote na kapag in dire need talaga ako gumamit ng kotse, uwi na lang ako sa bahay ng pamilya ko to get the car. As of this recording, wala pa akong isang linggo na natutulog sa bago kong tahanan. Nakapag-bike na ako a couple of times para mag-hangout with friends, mag-work sa isang coffee shop, mag-shopping. Wala pa rin ganong laman na gamit yung kondo ko. Well, may sofa, may ref, may konting tables, pero sobrang luwag pa din niya at libreng nakapark sa loob ng living room area yung mga bisikleta ko. Dalawa yung bikes na dinala ko so far. Isang Surly, full-sized custom commuter bike na may makapal na gulong at isang Turn BYB Trifold, yung folding bike. Pinili kong dalhin yung folding bike kasi just in case kailanganin ko ng space, ang dali lang matupi ng bike. Sobrang space saver. Very ideal yung folding bike sa mga kondo kasi kaya niyang maging maliit at hindi takaw sa espasyo. Minsan sa elevator, ganun din yung ginagawa ko. Tinutupi ko, lalo na kapag rush hour. Mas madami kasing makakapasok, tsaka mas hindi intimidating. Nakakatuwa kasi it's doing its job kahit nag-errands lang ako
very convenient gumamit ng foldy. Sobrang masaya ako dito sa Turn BYB. Soon, balak ko pa rin 'to dagdagan. Gusto kong bumili ng e-bike. E-bike para sa mga mahihina ang puso. Kung napanood nyo or napakinggan nyo yung isa sa mga recent episodes namin dito sa Tambike Session, binida talaga ni Nick Stupas, yung isang siklistang guest namin, yung e-bike. At ayun nga, parang nasabi niya na para sa mga mahihina ang puso tulad ko. Bakit e-bike? Kasi syempre, narealize ko na gusto ko pa rin balikan yung mga hangout spots ko doon malapit sa bahay ng family ko. And it's around 10 to 15 kilometers away from my new place. So sa totoo lang, hindi naman siya ganun kalayo kasi nakakaabot nga ako ng 100 kilometer by bike, di ba? Pero may mga moment talaga na gusto ko lang na mas magaan yung buhay ko. Nag-take ako ng quiz recently at nalaman ko na ang love language ko raw ay quality time. So I always exert effort to make time para sa mga minamahal ko. Friends and family. At gusto ko kapag kasama ko sila, okay ako. Hindi ako haggard and I can be with them na as if parang hindi ako nakidigma sa biyahe. Hindi naman sa hindi okay yung traditional bikes, pero kapag e-bike kasi, mas hindi ka pagod. Ayoko naman mag-grab or taxi ng 15 kilometers dahil ang gastos. Ayoko rin bumili ng kotse at parking lot. Pati motor kasi kailangan mo rin parking space doon eh. Plus the gasoline. E-bike talaga ay very convenient. E-bike is the way. Very exciting to new move ko in life. Sobrang significant na sumakto siya sa panahong kailangan ko ng pagbabago sa buhay ko. It's like a transition period for me. Regarding my identity sa dinami-dami ng multiverse at variants ko, sa direction na gusto kong i-shift sa buhay ko, at literal na transition when it comes to physical space. Nung unang gabi ko dito sa bago kong tahanan, kahit wala pang laman at kahit natulog ako sa sofa dahil hindi umabot yung gate pass ng kama ko, sobrang masaya ako. Ang sarap sa feeling na nasabi ko na meron na akong sariling lugar. Hindi kasi maganda yung buwan ng April ko at nangyari yung first night ko noong April 30 and I spent my first 24 hours in my new place nung last day ng buwan na yun. Iniisip ko na yung buwan ng April 2023, at least yung sa akin, ay isang malaking uphill ride. Sobrang struggle pumadyak paakyat, sumemplang, napagod, muntik na mabong. Pero nag-survive. At sa dulo ng ride, nabigyan ako ng reward. Parang isang magandang view. At yung view na yon ay tinatawag kong independence and new life. Ang cheesy man pakinggan at ang drama, pero ayun, ganun talaga yung nararamdaman ko eh. Sana nag-enjoy kayo dito sa story time ko na pag-move in sa new place ko with my bikes, and hopefully, you got tips kapag gusto nyong lumipat sa inyong own place at magdadala kayo ng sarili nyong mga bisikleta. Maraming salamat sa pakikinig at magkwentuhan ulit tayo. At sana makasama ko ulit kayo sa susunod na episode ng Tambike Session.